General, medyo nabawasan ba yung stress nyo? Siyempre, kahit paano, nawala yung spotlight. Noon dati, nakaupo kayo sa posisyon. Nako, wala na kayong ginawang tama. Pero ngayon po, Ito talaga, natawa talaga ako dito mga kadonatics. Wala ka namang ginawang tama. Nasabi mo nga na wala na tayong ginawang mabuti, lahat na lang ay Oo. palagi may Tama talaga, critic. wala kang ginawang mabuti. Eto mga kadonatics, ang isang journalist na nag-interview kay Turing, today lang, harap-harap ang sinabing wala ka namang ginawa nung nasa posisyon ka. Ewan kung mga kadonatics o sinadya niya ito or talagang namali lang yung pagkasabi niya. Kaya kinorek siya ng kanyang kasama mga kadonatics at si Turing natamayme. At eto mga kadonatics, Lacson, makikipagtulungan na kay Senator Marcoleta para sa flood control investigation sa Blue Ribbon Committee. Nako, eto mga kadonatics, panoorin natin. General, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi ma'am at magandang gabi sa inyong mga tagapakinig at tagapanood. Okay, General Torre, ako na-miss ka namin at buti na lang ay nakasama ka namin ngayon. Kumusta na po ba kayo after nyo po mag-step down as PNP Chief? Okay lang naman ako. I'm still here. I'm just finishing my vacation and it will end on October 31. So I'm going reporting back to duty on the next day. So ilang araw, ilang linggo na po kayo nakabakasyon, kaya napakaganda ng Oo, aura ni General. maaliwalas. Maaliwalas. Tingnan nyo naman mga kadonatics Grabe palang bakasyon ni Turing. Grabe talaga mga kadonatics. Doon siguro napagtanto nyo mga kadonatics na nako naman. Napakadali na wala yung power niya mga kadonatics. Ginamit lang siya ni Marcos Jr. Ngayon, balik uli sa isang ordinaryong policeman. Ewan ko mga kadonatics kung anong mangyayari sa kanya in the future, pero dapat lang sa kanya, dapat lang, huwag niya nang protektahan ang mga ginagawa ni Marcos Jr. na mga kabalastugan. Alam niya na mga kadonatics na ginagamit talaga siya Pero ewan ko ba kung mananatiling duwag to or I don't know. Let's go. Nasa ibang bansa thank you. po ba At kayo? medyo Opo. nakabawi-bawi ang ating katawan, nakabawi-bawi sa stress, and I'm very thankful. Alam niyo naman na pag may mga nangyayari, there's always things happen for a reason, and it turns out well. and General, medyo nabawasan ba yung stress nyo? Siyempre, kahit paano, nawala yung spotlight. Noon dati, nakaupo kayo sa posisyon. Nako, wala na kayong ginawang tama. Pero ngayon po, Ito talaga, natawa talaga ako dito mga kadonatics. Wala ka namang ginawang tama. Ayun, kinorek siya. Ayun mga kadonatics, at binago yung statement niya. Ay, nako, nakakatuwa talaga. Tingnan nyo si Turing, tumawa na lang kasi totoo naman talaga mga kadonatics, wala naman siyang ginawang tama. Puros mali. Ay, nako. Ito, yung reaction ng kasama niya. medyo napahinga naman. kayo. Hindi, pero Very di ba mga laging critic. yung mga critic laging sasabihin, Critic. ay, nako, ano Critic. naman yan? Pag may ginawang mabuti, Itong babae. May sasabihin. may sasabihin pa rin. Pero ngayon po, ano masasabi nyo? Na kahit paano, nawala na yung attention po sa inyo. Yeah, nagkaroon ako ng oras para sa iba-ibang mga advokasya na malapit sa puso ko. So, nasabi mo nga na wala na tayong ginawang mabuti, lahat na lang ay Oo. palagi may Tama talaga, critic. wala kang ginawang mabuti. Opo. Puros mali. Kaya on November 16, plug ko na kaagad, I'm organizing takbo laban sa mga bully because that is one thing Ano na naman yan? malapit talaga sa puso ko dahil experience ko ng personal yan. Bata pa ako, binubully na ako dahil sa kulay ko nga. Dahil hanggang ngayon naman, nakita nyo, maitim ako. At, Mabuti alam mo, Turing, kaya matino ka na, Ay nako, yung dagboy talaga mga kadonatics ay hindi ko talaga makakalimutan yung panahon na binuli niya si Tatay Digong mga kadonatics. Akala mo talaga kung sino yung that time, ngayon parang tuta makapagsalita. mas darker ako than the average Filipino. And yan, naging rason ng pagkabuli at hindi lang siguro ako yan. At definitely maraming mga kabataan ang nabubuli niyan. At ngayon matanda na tayo, PNP na ako, binubuli pa rin ako. So may iba rin sigurado sa kanilang workplace ay nabubuli rin. Kung kaya't
kailangan natin i-surface na ito at matugunan ng ganitong problema. Ito pong inorganize niyo. Kayo po ang nag-organize? So may kasama pa kayong mga ibang grupo para po dito sa inyong takbo? Ano po? Laban sa bullying. Yeah. We had kaya ito ang assurance sa mga sa mga participants diyan. We're trying to give you the best experience on that takbo laban sa mga bully on November 16 at Greenfield City, Santa Rosa. And pinagawa namin talaga sa isang professional organizer ang event na yan. Kaya mag-enjoy kayo diyan. Meron tayong 500 meters walk. Kaya all comers are welcome. Merong 3-kilometer run and 5-kilometer run and 10-kilometer run. Marami tayong mga gift packs, loot bag para sa mga magpa-participate, and they can join online dyan sa scan lang nila ang QR code na nandiyan sa TV. And General, itong sa yung sa bullying, ano to, lahat ng forms ng bullying, whether sa social media, sa school, ano ho ba yung pinaghuhugutan po natin po? Yes, salamat sir. Pati yung social media, no? Grabe ang bullying ngayon dyan at Yes. mukhang hindi pa natin na-address. And thankfully, thank God, I got word some 2 days ago na yung mga nambully rin sa akin when I was the director sa ADG pa at that time ay nalabasan ng warrant. Iko-confirm ko lang muna dahil wala pa ako natanggap na confirmation, formal communications doon sa korte na pinagsampahan ng kaso. Pero may isang vlogger na talagang bully ang nagkaroon ng warrant. So I do hope na sa nangyaring to, maipakita. Pasensya na mga kadonatics, para nag-off and on and off yung camera natin. Pero anyway, naririnig yun naman siguro ako ng clear. What the heck talaga to si Torre mga kadonatics, ha? Tinakwil na ng administrasyon. Tingnan mo, ginamit lang. Tapos ngayon, ang tinitira niya pa rin mga kadonatics, yung mga DDS. Wala talaga. Never learned a lesson talaga itong si Turing mga kadonatics. Biruin nyo, pinakulong yung isang vlogger na si Abines ba yun mga kadonatics? Buti lang nakapag-bail na siya ngayon. Dahil lang may sinabi siya kay Turing. Ganyan ka malupitan mga kadonatics ang administrasyon ngayon. At itong si Turing ay yung loyalty niya mga kadonatics, ay ewan ko kung hanggang saan. Kasi grabe, kahit na binubuli na ng kanyang amo, tinanggal na nga mga kadonatics kasi walang nagawang tama, ayun pa rin, andyan pa rin yung loyalty. Instead na you will go against your amo, tayo pa rin yung mga ordinary citizen yung pinupunteriya mga kadonatics. Wala talagang silbi itong si Turing kahit papaano mga kadonatics. Di ba? Pasensya na talaga yung camera natin is nag-on and off. Ewan ko kung anong nangyari. We'll try to fix it next video. Natin, naipakita natin sa ating mga kababayan na they need not face bullying alone. This is something that they can ask help from support groups, including me, including the other organizations specializing in supporting bullying victims. Sa inyo pong personal na experience, paano nyo po nalagpasan itong mga pambubuli na ito? If you can recall, siguro something that really nagmarka sa inyo at paano nyo po ito nilampasan? Naku, siguro marami po, General Torre, pero baka you can share some ngayon. My mother is a teacher, my father is a PC non-commissioned officer. Ironic nga yun na ang tatay ko sundalo, nabubuli ako. Pero na early on na-realize ko na pag binubuli ka, hindi ikaw ang problema. Ang bully ang may problema. Kaya pinakita ko In lang your case, Tori, ikaw yung may problema. Ginagawa kahit na nung bata pa ako. Hanggang sa ngayon na never mind the bully, just flood ahead. Buhay mo yan, chart mo ang buhay mo. Huwag kang pa-apekto sa bully at pag sila ay lumampas at lumabag na sa batas, pwede mo silang dalhin sa korte gaya ng ginawa ko dito sa vlogger Gaya na ng ginawa mo kay Tatay sa akin. Digong. At marami pa yan sila na finailan ko rin ng kaso. I do hope that one of these days, ma-surface din ongoing trial ang isang bully na abogado rin. At ongoing na ang trial namin para sa isinampang kaso isinampa ko sa kanya. And that this way, I want to show to the other people who are being victims of bullying, who are victimized by bullying, especially
and including yung online bullying na may magagawa tayo na legal and within the bounds of the law. Wala, talaga naging attack And dog na General tong Torre, Turing na pagbalik to. niyo po, we know that you're still active in the police force. Ano po ang plano ninyo pagbalik niyo sa inyong bakasyon? Ako ay isang pulis lamang sa 220,000 na population ng pulis ngayon. And mag-isa lang, isa lang akong pulis. So, napakarami pa ng mga pulis na naiwan na nagsiservisyo ng marangal at matapat sa ating mga kababayan. On my part, I will just wait for orders kung ano ang sasabihin ng organization sa akin, na aking mga supervisor sa akin. So, I'll just report to the Personnel Holding and Accounting Unit for waiting for the orders. So wala pa po kayong Balik sa baba. naririnig o baka meron kayong napupusuan na gusto nyong gawin ngayon? Well, Attack dog ito na. isa muna tong yung run against bullies, and that will be on November 16. And many other Mahilig. advocacies na isusunod ko rito sa ating adhikaing ito. Okay, maraming salamat po, General Torre. Ramdam po na. Naging kengkoy talaga to siya mga kadonatics. Biruin nyo, pumunta sa boxing match. May ensayo pa siyang nalalaman mga kadonatics. May pa takbo pa siya sa under the rain. Pagka wala kengkoy talaga tong Turing na to mga kadonatics. Kung dapat lang ibuli mga kadonatics. Kasi look at that. He deserves it. Saan mga ginagawa niya mga kadonatics na acting like not a cheap PNP. Tapos ngayon, pati yung amo mo, nakita yung pagka walang silbi mo, ayun, pagka kengkoy mo, pagka clown, binuli, na? Pinatalsik mga kadonatics, pero no grudge against sa kanyang amo kasi yung nagpapasahod sa kanya eh. Kaya kahit anong gawin niya mga kadonatics sa bully sa taas, wala siyang any measure na gagawin mga kadonatics kasi nga, di ba? Anytime pwede siya mapatalsik o mapatahimik. Kaya yung mga nasa baba lang sa kanya, yung mga binubuli niya, ngayon mga kadonatics na I don't think na binubuli siya. Ikaw mabubuli? Tingnan mo yung ginawa mo kay Tatay Digong. Talaga mga kadonatics, makapagsalita, akala mo siya yung victim. Talaga. Walang silbi. Kaya deserve mo lahat ng mga nangyayari sa'yo. At eto mga kadonatics, Ping Lacson. Nako, hingi ng tulong kay Atty. Marcoleta. Saan na ba si Gotesa mga kadonatics? Kasi hinahanap nila ngayon. Yun yung witness na dinala ni Senator Marcoleta na nagsiwalat mga kadonatics sa mga maleta-maletang pera na inahatid nila kay Romualdez at kay Zaldico. Ngayon nawawala. At eto mga kadonatics, panoorin natin. Ibabalik ko lang kay Gotesa dahil nakadikit ito dun sa isang mahalagang usapin sa Blue Ribbon, yung posibleng imbitasyon kay former Speaker Martin Romualdez. Paano makakaapekto yung development na yan kay Gotesa doon sa ganong klaseng issue, Senator? Wala, it stays, yung intention, yung plano na imbitahan of course, si Saldico wala dito, pero papadalan pa rin siya ng invitation doon sa kanyang residence. Si Speaker Romualdez, dating Speaker Romualdez, papadala namin yung invitation o yung letter kay Speaker Bogie D. At siya yung magsasabi kay dating Speaker Romualdez na dumalo kung kagustuhan ni Speaker Romualdez na dumalo. Nako mga kadonatics. Talagang may invite na itong si Romualdez sa Senate Blue Ribbon Committee. Ewan ko lang kay Lacson, may reason siya mga kadonatics bakit hindi niya pinapatawag yung mga congressman dahil nga sa interparliamentary courtesy, which is nonsense talaga. Kung may nagawa ng kasalanan mga kadonatics pat hindi patawag, dapat ma-revoke yung gano'n na interparliamentary courtesy na yon. In between, nagbigay na ako ng instruction just in case na bumalik na ako bilang chairman na mag-prepare na ng subpoena doon sa contractor nung construction ng bahay sa number 42 McKinley Road sa Forest Park, or doon sa security agency na nag-handle ng security, yung may kontrata na nag-handle ng security doon sa naturang house under construction.
para dalhin yung doses second para dalhin yung logbook. At kung makapag-testify sila na talagang indeed during the period between December 2024 hanggang August 2025, may mga dumating ang convoy ng mga sasakyan doon, for some reason, makaka-reinforce doon sa salaysay na ginawa ni Orly Gutesa na nag-deliver sila doon. So, importante yon. Kung madadala yung logbook at magte-testify yung may dala ng logbook, na totoo nga sa ganitong period, sabihin natin merong specific date or dates, between December 2024 and August 2025, mahalaga yon. Kasi magiging very credible at saka daming yung evidence ng salaysay sa pamamagitan ng salaysay ni Orly Gutesa. At kung wala naman sa logbook, Senator, walang dumating doon na convoy ng mga sasakyan at may testimony na wala talagang dumating doon, bagsak yung credibilidad altogether ng salaysay ni Orly Gutesa. Nako, paano kung gitampered na yung CCTV mga kadonatics? Kasi alam naman natin ngayon, anything can happen. At especially sa ganitong kalaking issue, of course mga kadonatics, gawin ng mga demonyo ang lahat para lang maabsuelto. Para magmukhang inosente mga kadonatics. Sa tagal-tagal noon mga kadonatics, I don't think na baka siguro wala ng CCTV na erase na mga kadonatics. Kaya I don't think nga CCTV is the basis na ngayon. Talaga yung logbook or ano ba talaga mga kadonatics, kailangan ang lahat ng ebidensya, wag lang sa CCTV kasi anything can be tampered now. What do you think mga kadonatics, ha? Senator, missing in action si Orly Gutesa. Baka may balita ka, he's a former Marine. May mga kontak ka dyan Kawawa. sa military. Nasaan kaya siya? Madali ba siyang ma-summon kung sakasakali? Pinacheck ko na yung mga addresses at katunayan, humingi ng tulong nga yung RTC Manila. Doon sa address, pinadala namin sa kanila, pero ang sabi, wala na raw si Gutesa, hindi na doon Asan? nakatira. Yes. Ngayon, ang subpina na Baka pinatahimik to mga kadonatics, kawawa. Ha? Lumabas doon sa Senado, ang ginawa mga kadonatics, ginawa ng issue. Instead na imbestigahan yung itinuro na sindikato, ang witness patuloy yung ginawa ng issue mga kadonatics. Kaya ngayon, nawala na. Ewan ko kung nasaan na mga kadonatics. Baka pinatahimik, ginurgor, or wag naman sana. Ay, nako. dala namin sa kanya, i-course namin through the office of Senator Marcoleta and or doon sa residence or office ni dating Congressman Mike Defensor. Kasi sila Mike naman ang nag-present, Defensor. lalo si Senator Marcoleta. Kaya sana alam nila kung paano makontak. Kasi chinek ko rin yung CCTV doon sa Senado, noong araw ng pagdinig na nando si Gutesa. Dumating siya doon as early as 8:27. Pagkatapos siya may sumalubong sa kanya, dumiretso siya sa opisina ni Senator Marcoleta. Paglabas niya, diretso siya, sinamahan siya nung staff ni Senator Marcoleta doon sa gallery. At nanatili siya doon habang kami nagkakaroon ng pagdinig. Pinababa siya mga bandang, I think, 10:27, tinawag siya, nanggaling siya doon sa gallery. At bumaba siya. So, ganong kalawak yung pakikipag-ugnayan ni Sergeant Gutesa kay Senator Marcoleta. Kasi maaga siyang dumating, pumasok sa opisina ni Senator Marcoleta, I think he stayed there for around, kung di ako nagkakamali mga around 30 minutes. Sa tono ng pananalita niya mga kadonatics, parang sinabi niya gawa-gawa lang ang lahat. Talaga naman. Basta kalyado ng presidente, makikita mo talaga na kung hindi bangag mga kadonatics, walang initiative, walang utak, basta mentally retarded. Ewan ko na lang, pasensya na sa words, pero ganyan talaga tayo kagalit ngayon mga kadonatics sa mga nangyayari. Pagkatapos lumabas at doon siya nanatili. Nakinig siya doon sa aming pagdinig habang hindi pa siya pinatawag. Pero nung dumating Nanood siya, at nag-iisa siya? nakinig. Nag-iisa ba siya nung dumating siya? Parang may kasama siya.
Hindi ko sigurado kung kasama niya, pero may kasabay siyang pumasok. What, Dalawang beses Kasi sabi ni na- Senator nag-check- Marcoleta, nag-check siya sa hindi ground rin daw floor. niya alam kung nasan eh. Oh, Pwede man tayo humingi ng tulong doon sa mga kakilala namin, mga dating nasa serbisyo ng mga marine officers na baka sakali makatulong para lang maka-shed light, mas makapag-shed light doon sa kanyang sinumpang salaysay. Ngayon, kung hindi siya makita, i-appreciate na lang namin yung kanyang sinumpang salaysay on its face value, on its face, ano? Kung ano yung face value ng kanyang sinumpang salaysay, yun ang magiging part ng record. At ulitin ko, valid yung kanyang sinumpang salaysay regardless of kung pinalsify niya yung Affidavit. notaryo, valid pa rin yun. Kasi aside from the affidavit, sinumpaan niya pa rin yun doon sa harap ng Blue Ribbon Committee. Yes, sir. what prompted you, Senator, to check the CCTV of the day that he showed up at the Senate? Ano po yung hinahanap niyo? Yan na. Gusto niya- Hinahanap ko lang kung sino yung kasama. Kasi nga nawawala siya eh. Baka kakilala ko yung kasama niya pumasok, matanong. Ay, nako, baga bungok talaga mga kadonatics. Nawawala tapos sa Senado hahanapin. Ay, nako, ito ba yung klaseng investigador mga kadonatics? Nawawala, nag-show up doon sa Senado. Tapos, ewan ko, for some reason, after sa Senate hearing mga kadonatics, nawala na itong si Gutesa. Tapos doon mo hahanapin. Pwedeng, hanapin mo kung saan last na pumunta, kung paglabas sa Senado, anong sinakyan. Dapat yung ganun yung ginawa mo, Lacson, hindi sa Senado lahat ng CCTV doon. Ngayon, gusto mo lang ipamukha kay Marcoleta na ay talagang may connection at talagang yung friendship nila is napaka-close ni Marcoleta kaya ganito may revelasyong nangyari, scripted. Wala talaga itong si Lacson na to. Kung nasaan siya, saan pwede makontak. Yun lang nag-prompt sa akin. Kaya sabi ko, tingnan nyo nga kung Nonsense. sino yung kasama niya na pumasok siya. Hanggang ngayon, tinitingnan namin kung ma-identify yung kasama at baka sakaling makatulong. Tapos, alam pa ni Lacson mga kadonatics kung ilang minuto na natili doon sa room na yon, nakausap ni Marcoleta. Ayun ba? Akala ko ba hinahanap mo kung saan napunta? Bakit pati yung mga conversation, alam mo kung ilang minuto ang nangyari? Ay nako, talaga si Lacson mga Kapag sa kanya. kadonatics. Actually, nung sinumon siya doon sa DOJ at hindi sa sumipot, doon ako nakapagbigay ng bilin sa aking mga staff na tingnan nyo nga yung CCTV, baka sakali makatulong tayo sa DOJ sa paghahanap kay Gutesa. Si Senator Marcoleta has no idea of his whereabouts because that was his witness, di ba? I don't know, hindi kami nag-uusap dalawa eh. Dapat lang, hindi ka kausapin ni Marcoleta, di ba? So, what do you think mga kadonatics, di ba? Ay, nako, kawawang Gutesa. Saan na kaya napunta mga kadonatics? At sana okay lang siya kasi ang mga satanas talaga mga kadonatics, lahat gagawin nila para lang mananatili sa pwesto, makapagawa ng manatili yung kasamaan nila. At ito, Dennis Trillo pala, Danilo. Dan na po magbayad ng tax ng isang araw. Pwede nyo nang nakawin ulit. Pati si Dennis Trillo mga kadonatics hindi na nakapagpigil sa mga nakawang nangyayari ngayon. Grabe na talaga. Tingnan nyo, matapang na artista. Nakawin nyo ulit mga kadonatics. Dapat na nga hindi na tayo magbigay ng tax eh. Kasi ganun pa rin ang mangyayari. Nakaw pa rin. Ngayon, ang DPWH na siyang pinaka-corrupt na budget mga kadonatics na nangyari sa admin na ito, biruin mo, may 800 billion pesos na budget for 2026. 800 billion. Ngayon mga kadonatics, binawasan nila. Ngayon, nasa 625 na. 625 billion pesos. Kalaking kantidad pa rin mga kadonatics. Napaka-ironic na ang DPWH ang pinaka-corrupt na ahensya mga kadonatics sa panahon ni Ngagba. Tingnan mo ang budget, napakalaki pa rin. Dapat zero na yan eh. Wala talaga. Hindi tayo natututo. Of course, si Ngagba mga kadonatics, kailan pa yan matututo. Anyway, comment down below mga kadonatics at babasahin natin yan. Don't forget to subscribe and like this video.
Thank you so much and God bless you mga kadonatics. Ingat palagi. Bye-bye.